Hello pong muli mga kababayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Komentuhan na po natin mga tambay, ito pong pahayag ni Senadora Amy Marcos na ang tinuturo po kaya nagkaroon ng tensyon at kaguluhan sa Senado ay si Tito Soto. Si Tito Soto daw po ang nagpapasok at nagpakain pa sa mga NBI, mga kababayan. Ito po, basahin po muna natin yung pahayag at saka po natin pakinggan yung kanyang statement, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ayon po kay Senator Marcos, Tito Soto itinuro umano ng NBI na nagpapasok sa kanila sa Senado. Bakit daw? Ang nakapagtataka, talagang sinabi na ng mga NBI, sabi nila, nagko-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Senadora Amy Marcos. Ibang klase po mga kababayan. At ngayon, painggan naman po natin yung interview po mga kababayan kay Senadora Amy Marcos. Ito naman po ang interview sa kanya ng media. Panoorin po natin. Nakagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila. Yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano mga papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng senado to? Makagulo kami sa... Yan po mga kababayan, ganun po talaga. Kahit nga po sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng Judas. Sa Senado pa ba hindi magkakaroon ng Judas? Mga kababayan, hindi po ba? Kung ang Panginoong Hesukristo nga ay meron pong Judas, sa Senado pa kaya? At ano po, ito po mga kababayan, kasi po sa Senado po, meron po silang rules. Meron po kasing rules ng Senado at may immunity po ang bawat senador. Ito po, inilabas po ito ng News 5. Ano po ang mga proteksyon sa loob ng Senado? Ang isang senador, mga kababayan, ito po, basahin po natin. Inilabas po ito ng isang media, mga kababayan. Ano raw po, mga kababayan? Yan po ang mga proteksyon sa loob ng Senado, lalong-lalo po sa mga politiko katulad po ng senador. Ano po yon? Yan pong sinasabi po, tradisyon bilang proteksyon sa mga senador. Ayan po mga kabayan, basahin ko na lang po. Una, ang parliamentary immunity ng bawat mambabatas. Nakalagay po diyan. Pangalawa, immunity para hindi madihado ang mga sinasabing mga senador. Pang-apat, mga kababayan, ang nakasaad sa 6 years rules ng konstitusyon. Panglima, may nakalagay po ICC warrant na dapat dumaan sa local court. Yan, nakalagay po. Dapat po ICC warrant na dapat dumaan sa local court. Ang tanong, dumaan po ba sa local court? Yung sinasabi ni Trillanes, bakit siya ang may dala? Siya ba ang sheriff ng ICC? Ito po mga kababayan, ang sinasabi pa nung isa, at dapat daw po TRO sa Supreme Court sa kampo ni Bato. Kailangan din po ng TRO. Pwede po mag-TRO si Senator Bato. Mga kababayan, yan po ang mga proteksyon ng isang senador, diyan po sa loob ng Senado.
mga kababayan. Kaya po nakapagtataka. Yung una, yung kung may warrant of arrest ang isang banyaga, katulad po ng ICC, international yan, banyaga, ay kailangan po dumaan sa local court. At hindi po yan nakamtan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po nagdaan sa local court si Torre. At pangalawa, syempre may TRO pa yan sa Korte Suprema. Hindi po ba? At ang sinasabi pong protection po nila ang nakasaad sa 6 years rule sa konstitusyon, mga kababayan. At syempre po ang immunity para po hindi sila madihado ang mga senador. May mga immunity po yan. Hindi po ba? At syempre po ang yung kanilang parliamentary immunity. Di po ba? Yun yung tinatawag para sa mga mambabatas. Siyempre, yan ang mga traditional bilang protection dyan sa loob ng Senado. Kaya nga, yung isa pa mga kababayan, ang pinagigitan po niya ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte, soberanya ng Pilipinas ang nakataya rito. Di ba? Yan po din ang sinasabi ni dating Pangulo. May sarili tayong soberenya. Bakit tayo nagpapasakop sa banyaga? Bakit ang ating Korte Suprema ayaw na nilang sundin? Dahil nga ba, bakit martial law na ba sa ating bansa? Hindi na ba umiiral ang Korte Suprema? Ang ating soberenya ba ay hawak na po ba ng martial law? Nagtatanong lang din po si Kamanong. At dito naman po kay Senator Amy Marcos, ang kanya pong tinuran na si Senator Lacson ay tinuturo po kaya nakagulo sa Senado. At nagkaroon ng Judas di umano. At pinakain pa raw ni Judas yung mga NBI. Ibig sabihin, nagkaroon ng sabwatan na merong isang senador, meron po siyang proteksyon sa Senado. Meron po silang proteksyon, pero merong isang senador na naghudas di umano. Si Judas di umano. Mga kaubayan, naghudas siya sa kapwa niya senador dahil sa politika yata. Dahil sa politika. At binusog pa ni Tito Soto sa kanya opisina. Pinakain na, at pinatambay pa sa kanya opisina. Air condition, mga kababayan. Ibang klase, no? Nagpapasalamat po tayo at napalitan po si Tito Soto. Kung hindi po napalitan si Tito Soto, ay tuluyan na po nadampot si Senator Bato. At wala na po, at hindi na po niya magagamit ang kanyang immunity dyan sa Senado. Dahil nga po merong isang senador na Judas, kaya po ipagkalulo ang isang Pilipino para sa banyaga. Hindi kaya? At ang isa pang tanong natin, doon po sa sinasabing protection ni Bato at yung sinasabi po na kanilang rules, nagdaan po ba sa local court yung hawak ni Trillanes na warrant of arrest? Nirelease po ba yon at aprobado po ba ng local court yun? Nagtatanong lang tayo. At pinayagan po ng isang Tito Soto yung dala-dala po ng NBI at dala ni Trillanes. Aprobado po ba yon ng local court? Hindi po ba? Hindi po ba yata napakarami nilang nilabag na batas? Kaya ngayon nagpapasalamat po tayo. Ang Senate President po ay si Alan Peter Cayetano at isa pong abogado. Ngayon, magkakaroon po yan ng investigasyon. Sana po imbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee. Lalo-lalo na pag napalitan po ang chairman dyan na tinatawag din tuta di umano. At syempre po ang ugat po at bunga at lahat po ng problema sa ating bansa, ang may dulot at may kagagawan nito, syempre po ang nag-iisang lalaking kapatid ni Senadora Amy Marcos na tinatawag niyang bongit at bangag. Yung po ang punot dulo ng problema ng ating bansa di umano. Kaguluhan, pagnanakaw, pamumulitika, kahirapan at baon sa utang ang bansa. Lahat po yata yan ang may kagagawan. Hindi ba ang Commander-in-Chief di umano na mismong kapatid ng senadora na tinatawag niyang bangag at bongit. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po na pangyayari po.
Mismo ang dating Senate President po ang nag-imbita pa at nagpapasok at nagpakain na wala pa yatang kasiguruhan yung hawak na sinasabing mga kababayan na warrant of arrest ni Trillanes. At wala rin po tayo nakita ron na ICC at wala rin tayo nakita Interpol. Ang nakita lang natin NBI at si Trillanes. Ibang klase. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Mabuhay kayo. At darating din ang panahon ng paniningil sa inyo. Hindi lahat ng araw at panahon, protektado kayo. Protektado kayo ng nasa posisyon. Pag nawala sa posisyon ang sinasabing sinasandalan nyo sa yung sinasabing pader na sinasandalan nyo, magigiba rin kayong lahat. Pati yung pader na sinasandalan nyo, magigiba kayo. Lalo-lalo na hindi nyo na sinusunod ang proseso ng batas. Lalo-lalo po sa Senado na may sarili po silang rules na dapat din sundin yata ng NBI. Hindi po ba? Hindi po ang NBI, mga kababayan, ang masusunod sa Senado. Hindi po ba may sarili pong institusyon ang Senado? At ang Senado ay susunod lamang yan sa Korte Suprema. Kung sinasabi ng Korte Suprema na pwede nang arestuhin si Senator Bato, susunod po ang Senado. Hindi po ang NBI ang magpapasunod sa Senado, lalong-lalo sa isang senador. Korte! Humingi kayo ng approval sa Korte. Sa Korte. Hindi po ba? Kaya nga meron tayong batas. Hindi po ba? Magpaalam kayo sa Korte ng bansa, lalong-lalo na international yan. Wag nyo saklawan ang batas at soberenya ng bansa. Hindi kayo nagtatrabaho sa banyaga. Magtrabaho kayo sa Pilipino at sa kapwa Pilipino. Mga hudas kayo, di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po yung nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nag-like, share, and subscribe at comment. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, at Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal. At matatapos din po ang kawalang hiyaan nila, mga kababayan. Muli po, bye-bye, paalam.